Ito na ang mga balitang wawasak sa inyong mga kamalayan at sisira sa inyong objectivity. Testimonya ng 18 bagmen pinaniniwalaan ng mga DDS. Tambalang Winry, patok sa netizens. Kilalanin ang mga cute na stress reliever nina Senador Win Gatchalian at Senator Mig Subiri. Kamusta na kaya ang kanilang mga pinapastress ng mga senador? Senadora Amy Marcos, susunod sa yapak ni Senator Alan Peter Cayetano. May mabenta kaya siya? At may explosive na investigative opinion ng ating resident AI analyst na si Jean Pu sa mga tinatawag na paid hacks. Sana hindi siya na-hack. Luzon at Visayas, bardagulan na ng mga balita. Di bali ng fake ang DVD, basta wag lang fake ang buhok. Ako po si Ronald Llamas. O sa mga kababayan nato sa Mindanao, ako si Lovely Granada. At ito ang The Lovely Show. By the way, also with the Ronald Llamas. Parang mas may kredibilidad pa sina Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen at Rudolph kesa sa 18 bagmen na nagbigay ng testimonya sa Senado. Kulang na lang sa bita ng medalya ni Cayetano at Marcoleta ang 18 bagmen. Pero mukhang tagilid ang scriptwriter ng Cayetano Black. Sino kaya yan? Bigla kasing napasama sa mga tumanggap ng maleta si Senadora Loren Legarda. Akala ko tawag na sa mga yan, mga bayani. Pero makaraan ng ilang oras, binawi nila ito. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. As I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Bagmen pala ang tawag sa kanila. Akin Sana kasi, all. sa mga post ko, tawag ko sa kanila 18 uploks eh. Ang mga uplok na sinungaling. Ano ba uplok? Basta yung mga BO-BO, Okay. mga tatange-tangel. Gagamitin ko yan. Marami akong kilalang uplok. Mga uplok. Mamaya, yung guest natin, tatawagin ko, uplok. Gano'n. Ayun na nga si De Lima, former Senator Laila De Lima and now Representative Laila De Lima. Parang, pinangalanan din nila, di ba? Oo, una maleta, tapos naging paper bag, tapos naging envelope. No? Kawawa naman si Laila De Lima. Ay, mali. Maliit, no? Pero, naging congressman lang siya nung nakaraang Mayo eh. Yes. No? Medyo weird yun, no? So nakatanggap siya ng maleta sa... Kawawa naman, no? Oo 7 taon nga siya nakulong, tapos bigla siya nagkaroon ng maleta Oo na naging supot, tapos naging envelope, no? Supot. Hindi man lang maintain na maleta, di ba? Oo nga eh. Oo. Yung ano naman, nakakatawa, yung executive assistant nga daw ni Senator Tito Sotto, nakatanggap rin ng maleta. Yung multo. Nagmulto siguro yun, di ba? Ay, yung ghost maleta. Oo, may ghost maleta pala. No? Ano ba yan? Si Senator Soto, dahil hindi rin siya senador noon eh. Oo. Siya ay naging senador lang last May. Oo. So, Grabe. Napaka-credible talaga ng mga 18 uplok. At yung magsaysay awardee na pare, si Father Flavi, na alam ko nakatira lang sa isang cubicle. Yes. No? Yes. Siguro kailangan niyang lagyan ng maraming mga mamahaling painting yung kanyang cubicle, kaso baka hindi magkasya. No? At si Senator Trillanes. Yes, nakatanggap rin daw ng maleta. Oo, at yung ICC na ilang milyong dolyar na natanggap. Oo nga. Kawawa naman yung money changer na yun. Matatanggalan ng lisensya. No? Yung money changer, bawal yan eh. Oo nga. Nakakatawa pa kasi parang kino-coach sila nung pinanood ko yun eh kahit na nakakasuka. Parang bakit sa bakit sa money changer kayo? Kasi po, sobrang laki ng pera. Hindi, may isa pang rason. Talaga ini-spoon feeding eh, no? Ayan. Pero paano kaya nila binago yung
kay Lauren Legarda. Oh, yun. Na tinawag silang mga hero. Oo. Mga Hindi bayani. si hero na nagtatago Oo. Oo nga, parang, yung mga bayani. So, inalis siya. Siyempre, ikaw ba naman tawaging bayani? Siyempre, tatanggalin mo, di ba? Makokonsensya yung mga yun. Yung isang bilyar, parang hindi natanggal. Baka baka lilipat ng bakod. Ikaw talaga, intrigera ka, lovely Yun talaga uso sa aming mga DDS, uso talaga sa amin yung mag-plant ng intriga. Yun ang turo sa amin ni Tatay Digong. Dami mo natutunan, ha? Syempre. Turo mo nga sa akin. Di ba February yun, nung nilabas yung original affidavit? Tama. It took them 3 months, para mag-correct ng error. At yun nga yung nangyari nun, pinapabago ni Boying Remulla yung affidavit nila. Dahil isa lang para sa 18. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, makakasama sila. No? Pati pagpunta ng CR. Medyo mahirap yun. Hindi pa nakontento ang mga netizen sa mga maaksyon at madramang eksena sa Senado. Nagkaroon na kasi ng barilan, meron ding acting, meron pang tulakan at baliyahan. At ngayon, love team naman. Wow. Patok sa mga netizen ang tambalan ni na Senator Amy Marcos at Senator Rodante Marcoleta. Anong tawag dun? Hashtag Maleta. So true. Pero wala na sigurong tatalo sa tambalan ni na Senate Pro Temp Sherwin Gatchalian at Senator Risa Ontiveros. Hashtag Winry. Winry. Parang ang daming views nun, Oo nga, nagkalat yun. Pero hindi ko feel. I mean, nakakatuwa naman. Pero parang hindi ko feel yung mga love team. Mahalaga naman, hindi ikaw yung maka-feel. Mahalaga sila yung maka-feel. Diba? Ikaw feel mo ba? Oo. Wala akong napi-feel Wala ka napi-feel. Hindi ako pabor sa mga love team na yan. Pero kung may love team man ako napipiliin, yun ang love team Maleta. Walang tatalo ron. Oo, Maleta. Happy sila Oo. And I think they really, kumbaga, bagay na bagay sila. Parehong sinungaling. Parehong ex-senadora. Ex-senadora. Parehong believe sa sarili. Oo, grabe ang confidence na magsinungaling. Nagmumukha tuloy tayo mapagkumbaba kumpara sa kanila. Yeah. Feel mo? Feel ko. Marami pang pang-asar na balita na walang kwenta sa pagbabalik ng The Lovely Show! Also with the Ronald Llamas. Nagbabalik ang The Lovely Show! Ayon sa sikat na philosopher at idolo ko na si Niccolo Machiavelli, sana aso ka na lang Bakit? para habulin mo ako. Wala ka kay Senate Pro Temp Sherwin Gatchalian na isang fur parent like me. Sa kanyang TikTok account, sinabi ni Pro Temp na isa sa mga pang-alis niya ng stress ang kanyang mga cute na doggies. Yan ay sina Paprika Purdle at sister na si Pearl. Natutulog sila sa bed ko. Nasanay sila ng ganun So yun, spoiled sila. Pag linalabas ko, for example, I have work, then I want to get good sleep. Linalabas ko, maingay sila. So binabalik ko ulit. Tama yung sinasabi nila na therapeutic ang dogs. So pag umuwi ka, parang nawawala yung problema mo. Cute sila. So laro-laro sila doon. So nawawala yung pagod mo. Si Senator Migs naman, ito ang pinost sa kanyang TikTok account. Ang cute na Shih Tzu na nagpapahangin sa kanyang sasakyan. Si Marcoleta,
Mukhang pag. At least nakakatanggal siya ng stress, di ba? Nakakatagal ba ng stress? The last time I Oo. saw him ng live sa Senate, nasuka ako eh. Or na-stress yung mga kidneys ko. Bakit? Nasaktan ka? Nung tinawag niyang bayaran ang mga media? Of course Oo, not. akala ko Hindi naman ako nasaktan media ka eh. Oo. Medyo papasukan na ron. Ala, medyas. Oo. Medyas na pink. Medyo. Nakaka-relate ako dyan na nakakatanggal naman talaga ng stress ang mga Oo. fur Ilan ba babies. pusa mo? I have 3 rescued nga lang. Yung kay Ah. Sen Sherwin, ano yon? He shopped, I think, nabanggit niya na nagsha-shop siya. Pero ako, I don't shop. I rescue. Eh, hindi ka naman nepo baby eh. Ah. Kaya rescuer ka. Yeah. No? Oo, kaya Rescuer. minsan pumupunta ka sa Senado dahil may gusto kang rescuehin. I-rescue. Ayan, nilusob ka tuloy. Pa-rescue ka kasi. Sa Congress din, may gusto akong i-rescue na pusa doon. Ah. Pero parang ang hirap niyang i-rescue. Mukhang wala ka na rescue. Kaya nga sa mga bashers natin, Oo. mga bashers ko especially, sinasabi nila na mukha daw akong asong ulol. Pero sabi ko naman, okay na yung mukhang asong ulol, thank you, kaysa naman mukhang Marcoleta. Sobra ka naman. Naman! O, lahat naman tayo may redeeming features. Yes, ito ang aking redeeming feature. Mukha akong senadora. Ayan. Move over, Alan Peter. May bago ng live seller sa Senado. Yan ay walang iba kundi si Presidential Sister Senadora Amy Marcos. Sa kanyang TikTok post, nag-ala-live seller ang favorite senator ni Lovely. Sa sobrang init daw ng panahon, nag-review siya ng iba't ibang Jisoo Life na electric fan. Panoorin natin ang kanyang kagagahan. Nako, sa sobrang init ngayon, wala akong iniisip kundi pinakamaganda, pinakamalakas, at pinakabonggang fan. Kaya tignan natin, ay, ayoko nito kahit pink siya. Talaga naman, kahit liit, wala yan. Parang sumipol lang ako. Ito, pwede na rin, kasi flat. O, okay na rin yan. Ano ba inoong to? Ayun, manda na naman kahit paano. Okay na rin, kasi flat. Pwede nilagay sa handbag. Wow. Ito, binigay sa akin kasi Scorpio raw ako. O, ayan. Pwede na rin. Ito manina. Okay na. Maniwala ka ba? Buhay pa to. Ito na ang pinaka-hardworking fan. Kita naman ninyo. Tignan mo, buhay pa. Number 39 sa Senado, Amy Marcos. Nangapahan niya to sa kasulukan ng Pilipinas. Oh my goodness, buhay ka pa. Nako, talaga naman. Nagamit ko pa to nung namatay yung aircon sa Senado. Talaga init-init. Naka-jacket-jacket pa kami Pilipinya ng Makate. Abay, naka-jiso ako ng bonggang-bongga. Binigyan ako ng libre ng sangkatuta. Paano? Ang ingay-ingay ko doon. Nakaganyan yung buhok. Sobrang desperado na, no? Lahat ginagawa na niya, no? Para magmarka. Parang ako, dito sa Lovely Show, desperado na ako. Kaya ginawa ko na to, di ba? Pero at least hindi ako senador, di ba? Ikaw ba, desperado ka na rin? At, Desperado. at pinag-ubusan mo ng panahon itong wala kakwenta-kwentang show na ito. Wala ng budget, Ay, no? na-recruit mo ako eh. Wala ba? Ganon, kasalanan ko pa ngayon, no? Pero may laban ba sila sa palakasan ng hangin? Oh! Kaya ba nila yan? Oo. Iwata, hindi po ito sponsored. Sa dami ng mga mahangin sa Senado, ito ang ipang tatapat ko sa kanila. Exactly. Diba? Di ba gumagana to? Para matanggal ang init. Ang mga mikrobyo sa loob ng Senado. O ano pa? Meron pa. Uy. O ano ka ngayon, Aimee? Unsay mo yung kasultiday? Unsaon man eh? Pangalanan pa nato. Wag na. Jisoo live man po ni. Pag naiinitan ng baba. Diba? Bagay na bagay. Mas magaling Bagay ako. na bagay. Oo. Mukhang mas marami kang mabebenta kaysa kay Amy. Oo Kahit nga. may props pa siya na coconut tree. Makulbaan na at si Alan. dagat. No? Oh, parang nandun siya sa General Santos, sa lugar mo, di ba? Tabing dagat. Ay, nako. Speaking of, naka-alert ang mga tao doon sa tsunami. Kasi nga,
Kausap ko nga sila kahapon. Ito nakaraang 2 araw. Mm-mm. Kaya nagpapadala rin tayo ng kung anong tulong ang pwede natin maipadala sa kanila. Mm-mm. Pero nakakagalit lang, Mm-mm. di ba? Dahil ang daming pera ang winawaldas ng ating mga korap na politiko Mm-mm. na dapat sana ay napupunta sa ganyang klaseng mga disaster relief, di ba? Mm. Kaya parang talagang iinit ang ulo mo at Yes. para kang bulkan na sasabog. Pag napapanood mo. Speaking of, paghahatid ng tulong, nakakainis lang kasi yung mga iba na, nag-a-activate yung Angat Buhay, iba't ibang, relief operations. Pero yung mga iba dyan, sinasabi pasikat daw, bida-bida daw. Lahat ng tulong na kinahanglan sa Mindanao, ato ang pasalamatan. Yes. Huwag natin gayahin yung isang mayor Mhm. na lumabas ng bansa at pumunta yata ng China. Mhm. No, nakunan siya ng litrato, paalis kahapon, Mm. no, sa kalagitnaan ng lahat ng relief na kinakailangan ng kanyang syudad. Tumakas. Oo. Parang mahilig yung pamilya na yan Aha. na pag may kalamidad, lumalabas ng Oo bansa. nga, no? Nowhere to be Oo. found. Oo. Pero pagbalik nila rito, sila yung mas matinding kalamidad, Oo. no? Kung yan ay force majeure, ika nga ni Robin Hood Padilla, sila naman ay man-made disaster. Exactly. Kaya wag na natin silang tangkilikin. Wag na Yeah. natin silang ibalik sa poder. Oh, eto Talusin na. insider info to ha, galing mismo sa ground. Yung may mga volunteers ng Angat Buhay nandun, no. Andun din yung mga volunteers ni Senrisa Hontiveros, mga senators na may political officers doon sa Mindanao. So, yun nga, sabi ng mga tao, siguro mga DDS yun, sabi nila, bida-bida daw. Sila na nga yung nangangailangan ng tulong, bida-bida pa daw. Pero nung Grabe, dumating, no? after 3 days, dumating yung tulong mula Davao. Pero ang sabi nila, nakaka-touch naman. Makahilak ko. Parang, hoy! Saba! Tanan nga mga tabang, dapat pasalamatan. Yan, tama. Halimbawa, nung isang araw, kasama ko yung governor ng Isabela, pinakadulo ng Luzon, nagpadala siya ng isang team, no? Para tumulong doon sa mga bumagsak at gumuho ng mga buildings. Nagpadala rin siya ng 1 o 2 aso na mga trained para dyan sa paghahanap ng mga survivors sa mga na-collapse na building. Okay, no? okay. Kaya pasalamatan din natin siya. No? Hindi naman siya kasama natin. Pero sabi mo nga, lahat ng tulong ay Lahat dapat ng i-welcome. tulong. No? Yes, walang kulay. Huwag na natin isipin yung kulay-kulay na yan. Pag Lahat panahon tayo. ng disaster, di ba? Yes, lahat tayo Tulong-tulong tayo Pilipino. lahat. No? Exactly. Bangon Mindanao. Pinapaabot po namin ang pakikiramay sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Ito ay talagang nakaapekto sa akin, no? Pero yes, we pray for the people in Mindanao. Para sa mga nais magpadala ng tulong, naka-flash sa ating screen ngayon ang detalye. Sana man lang kahit 80% ng mga plunderer ay isole yung kanilang ninakaw dito sa mga naapektuhan Exactly. ng lindol sa Mindanao. Diba? Yung Gatchalian block na senators, they're actually donating their Yung sahod nila. Yes, their 1 Oo. month salary, I believe. Sana yung kay Bato din, no? Yung 7 month salary niya, sana Pwede. i-donate Pwede. din. Pwede. Oo. Oo. Pero doon akong galit na galit eh. Yung mga plunderer. Yes. Diba? Yung mga nagmalburst ng napakaraming pera. Yes. No? Yun yung dapat talaga guhuan ng lindol. Exactly. Oo. Kanya na, metaphorical. Hindi ako sang-ayon sa death penalty. Pero sana man lang ay, dahil hindi naman sila kayang ibagabag na ng kanilang mga konsensya, no? Sana ay kahit yung mga surot at ipis sa kanilang mga kama ay bigyan sila ng problema. Exactly. Oo. Mga surot! Sugod! Oo. All set na ang impeachment trial versus Vice President Sara Duterte. Paano kaya naghahanda ang ating mga prosecutors? Para alamin yan, kasama natin walang iba kundi ang napakatapang, napakauragon,
Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Huwag mo akong ma-Terry-Terry. Sino nagsabi nun? Parang si Baricel Soriano ba yun? Sorry, hindi ko inabutan yun eh. Parang mas makapal yung bigote ko. Kamusta? Rolling na pala. Ha? Kanina pa. Okay Oo. lang, tingin ako sa kawalan kasi Nakaloading. kinakabahan ako. As, sino ba kausap ko? As lovely ba to? O as lovely? The Lovely Show. Oo. Oh, okay. Pero naiingit ako sa'yo eh. Bakit? Kaya nagsuot ako nito. Ang kapal ng buhok mo eh. No? Akala ko ang kapal ng mukha. Kapal ng Baka buhok. sa ganun din yun. Kailangan din yun. Oo, din no? yun. Kailangan din yun. No? Lalo na kung... Makapalang pisngi. Oo. Lalo na kung ang kalaban mo, mga Duterte. Makapal ang baba Oo. na nag-i-interview. Parang. Bakit? May gumawa na ba sa inyo nun? Ha? Na ano? Ginanong kayo? Wala. Ako nang gumawa na. So ano bang pakiramdam ngayon na umabot tayo sa impeachment after more than a year? No, na ipinaglalaban ito. Well, syempre, ano po ito? Historic. Dahil syempre, mahaba po yung panahon na inabot, no? Para umabot po to this point. So, tuloy pa rin po yung timelines na pinag-usapan. July 6, yung start of trial. Si Senate President pro tempore, Sherwin Gatchalian, naglalabas na ho ng notice doon po sa pre-trial. So, mag-submit po kami ng pre-trial briefs next week at yung po pre-trial conference ay magsisimula na po next week. Anong pakiramdam na ito yata yung first time na yung Kongreso ay mahigit doble yung Yeah. approval rating sa Senado? No? Ano bang pakiramdam? Nagpa-party ba kayo? Ano bang nangyari? Anong araw ba ngayon? It's a normal day in the Congress. office. No? So, wala kaming pakiramdam po rito. So, well, masaya rin kami syempre na mataas po yung approval ratings. No? We don't want to compare ourselves to any other institution, but I think it's a day-to-day work of Congress. Yes, pero unprecedented kasi ito. Dahil most of the time, lagi kayong kontrabida. No? Pero with 257 impeachment votes, talagang nagmukha kayong mga bida. Depende. Hindi naman kamukha ni Robin Hood Padilla. Depende. Depende kung bida kontra bida. Minsan ang tanong, kanino ka bida? At kanino ka kontra bida? At kanino ka bida-bida? Ay ba yun? Ibang tao yun. Huwag natin pag-usapan yun. Oo nga. Speaking of Senator Sherwin Gatchalian, so sila po yung nag-forward sa inyo. Yung parang sabi kasi ni Alan Peter Cayetano, may 2 Senado daw po ngayon. So how do you respond to that? Nagsabi naman na po yung Kongreso, particularly po yung House Lead Prosecutor, na we will work po with Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. So we are responding to all his notices. Which is why yung pong submission namin, for example, no manifestation was submitted to him. And of course, to the entirety of the Senate Impeachment Court. Is that legally binding or mas de facto recognition? No, I think it's a legally binding matter kasi as far as Malacanang is concerned, as far as the House is concerned, nung pong bago nagsara po yung House proceedings, CDDA, meron na pong acknowledgement that we are recognizing the leadership of Senate President pro tempore who is this again? Sherwin Gatchalian. Gatchalian. Muntik na ako doon. Senate President pro tempore Sherwin May Gatchalian. eject button dito, baka lumipat ka ng ibang planeta. Okay, sige. Correct. So how's the preparation po? Kasi parang less than a month na lang ba? Yes. Yeah, we have Less than a month na to July July 6. So Actually, how's the preparation going? well, araw-araw na po yung paghahanda namin. So, may mock trials na po kami each and every day on each and every article. No, pero, basically, wala naman hong bagong-bago. No? Pero kung may bago man, abangan po ninyo ang susunod na kabanata. Pero much of the evidence had already been presented at the level of the House Committee on Justice. At, syempre, by the pre-trial date and conference, you would see ano po yung mga bago pang mga ebidensya na ilalatag by then. Sa inyong mock trial, meron bang lumalabas na Vice President sa inyong mock trial? Oo nga. Alam mo, to be honest, like perfectly honest,
Wala atang nagpapakitang vice president doon. Pero Pero pwede yung meron- kaibigan ko, si Kakabagaw, pwede siya mag-costume. Hindi. Kaso prosecutor siya eh. Hindi, oo nga. Pero ang meron lang doon, presiding officer, mga senator judges, at yung pong mga defense panel. Wala yung akusado. Wala nga yung akusado doon. Hindi ko alam kung Pwede ko mag-apply. hindi ko alam kung sinadya o hindi. Or nakabatay sa actual na karanasan. Oo, dahil sabi mo kasi mock trial eh. So usually, nandun yung kompleto, Ricardo, di ba? Hindi nga, batay sa actual na karanasan, hindi naman nagpakita. Oo nga pala, no? Pero malay niyo po, we'll be dito, surprised this time. dito obligado siya? I don't think she can be compelled to attend the proceedings or to volunteer herself as a witness. No? Pero alam po ninyo, kasama doon sa mga Senate rules kailangan niya magpakita sa Senado on a particular date. Although in the previous, yung pong linabas po niya, former Senate President Alan Peter Cayetano, hindi niya sinama doon sa notice, sa summons, na to appear. Nakalagay po doon sa rules, dapat magpakita. Dapat kasama doon sa pinadala pong summons, yung pong order to the accused, no? Or to the respondent na magpakita sa Senate Impeachment Court. Masyado naman siyang exceptional. Dahil yung dalawang impeachment na nakita ko, kay Erap Estrada at saka kay Chief Justice Corona, nandun sila. No, nandun sila. Kaya They medyo showed naiiba up. ito. No? Very special ang Baka inyong ghost. Vice President. Ghost akusado. Parang mga ghost maleta. Meron ba tayo dyan? Ibang topic na yan, Nung Ayun. nakaraang episode kasi, may dala akong maleta. Dahil Oo. nasabihan na nabigyan daw ako ng maleta. No? Pero ang laman, Ha? ang laman, Ang laman ay si Richard Haydarian at si Christian Esguerra. Hello! surprise! Ayun, nililindol na daw ang Mindanao, pero impeachment pa rin ang inaatupag. Alam po niyo, magkakaibang bagay po yun. Kumbaga, no one really expected na magkakaroon po ng lindol. But yung pong House, meron na po yung immediate response. Yung pong mga congressmen ay, I think, magkakaroon ng mga donasyon. Doon po sa mga naapektuhan po ng lindol. So, it's incorrect to say. At pagbanggain, ito pong bagay ng impeachment, which is accountability, at yung bagay po ng lindol, which is disaster response. These things can be undertaken together by Congress and, of course, by the government as a whole. Tingin ko may ugnayan eh. Dahil yung usapin ng accountability, yung usapin ng plunder ng ating kabanang bayan Right? ay nakaugnay yan sa mga programa dapat ng gobyerno na maayos. Katulad ng disaster risk management, di ba? Yes. Kung wala yung ganyang klaseng mga leader na nangungurakot, nagpa-plunder ng ating kaban, mas marami tayong maibibigay sa ating mga mamamayan. At kung walang usapin na accountability, lahat gagawin yan with impunity. Right. Kaya kahit papano, may ugnayan siya sa maayos na pamamahala at maayos na disaster response. Ang ganda ng sagot mo, hindi ko alam kung dahil ba nakawig ka ngayon. Kaya nga dapat lalong mas naniningil tayo. Correct. Kaya nga may ugnayan. No? May naririnig kami na special session. Ano pang balita dyan sa House? Naghahanda ba kayo para dyan? Meron na bang mga preparasyon? No, well, sa bahagi ko, wala pa akong balita, pero naririnig ko, that the Senate wanted to have a special session. Pero syempre, hindi naman pwede mag-convene po yung Senate nang hindi yung kasama yung House. No? Yes. So as soon as the President makes the decision to call for a special session, syempre the House will participate. Pero kung kayo niyan, drop everything. Yung mga congressman. Pero syempre, Kailangan dyan, nandun kayo at least majority ng mga kongresista. Diba? Yung iba, siyempre, nakabakasyon, yung iba, nasa mga distrito nila, kung saan-saan, no? Kaya pag nangyari ang special session, lahat talaga obligadong dumalo. Syempre, kailangan magpakita ng po mga kinatawan. Talagang, kung nasa gitna ho sila nung constituent work ho nila during the break, they will have to go back to Congress for that special session. Siyempre, ang malamang gamitin na dahilan dyan, yung mga nabimbin na mga legislations, no? At yung disaster na nangyari ngayon. Pero lahat yan nangyayari sa isang konteksto eh. At yung konteksto, hindi lang itong bungguan sa Senado, hindi lamang itong impeachment, kung hindi yung napakaraming unprecedented problems ng ating bansa. Kaya in a way, yung special session na yan ay magkakaroon ng napakalaking kahulugan at importansya. No? Kaya it is something to watch.
kailangan abangan ng mga mamamayan. Lalo na ngayon, meron na naman tayong nababalitaan ng mga destabilization plots. Yeah. Ayon mismo kay Senator Ping Lacson. Siyempre, pag nagsalita yan, hindi yan basta-basta. No? Dahil mahaba rin yung karanasan sa intelligence, counterintelligence ni Senator Ping Lacson. Kayo ba sa Senado? Kayo ba sa Kongreso? Meron ba kayong mga nababalitaan, naaamoy, nararamdaman ng mga ganyang klaseng mga balita? Well, at the moment, wala pa kami ganyang balita, pero nagbabatay kami doon sa, siyempre, pronouncement ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Binagalang ko na, baka magkamali na naman ako eh. Meron nga daw po report yung NBI na meron daw pong talagang threats, no, to the Senate building and to the Senate premises. So, syempre, we share this concern, particularly because nakatali din po yung fate ng Senate impeachment trial dyan. Di ba? So, pagka hindi ho na-address yung security concerns, Right. parang magkakaroon ng tendensiya na ma-delay po yung trial proceedings and pre-trial, which is slated for next week. Nagalit nga dyan si Senator Alan Peter Cayetano. Nagalit siya dahil bakit sila hindi sinabihan. Nagalit siya dahil bakit yung NICA ay hindi sila nag-announce. Bakit NBI? No? Yung trabaho ng NICA, hindi mag-announce publicly. Intelligence agency yun No? Kaya medyo kinulang si Senator Alan Peter sa pag-unawa sa role at function ng NICA. Kulang-kulang. Oo. Pero kung sakali ay handa naman ng Kongreso kung merong ganyang mga seryosong mga destabilization plans. Siyempre, we will have to undertake our own security measures. Not just for like the physical buildings, but siyempre to secure our personnel as well. No? So, kahit kalimutan mo na yung mga kinatawan, yung mga tauhan po doon sa House Secretariat and staff, no? Dapat ma-secured po namin sila po Pero lahat. ikaw, Congressman, personally, inaayos mo ba ang security mo? Dahil kung sakali magkaroon ng gulo, malamang kasama tayo sa first page. No? Ikaw, ako, siya second page. No? Ng mga kakalusin. Kaya, Secret na lang. oo. Secret, Dahil oo. tingin ko, maraming galit sa amin. Kaya, Sa'yo lang. no? Ayun. Ang damay pa, di ba? Dinamay mo pa kami. Siyempre naman. No? Mag-isa lang ako. No? Misery loves company. Oo, yan. Oo. So, itong itong impeachment trial po, gaano po ito katagal expectedly? Well, ang inasahan namin mga 2 buwan. Yung pong tagal po nito. So, ibig sabihin, salang na po yung prosecution and defense. No? Dyan po sa bagay na yan. So, hopefully, sa pre-trial namin malalaman yung pong listahan ng mga witnesses nila. Malalaman din ho nila yung listahan po ng mga witnesses po na isasalang po namin pagdating po ng paglilitis. Okay. So, the public can expect na makikita talaga yung mga ebidensya. Oo naman. Ano naman ho yun? So, transparenting ilalatag po ng prosecution po lahat ng ebidensya. So, everything that you had seen during the House proceedings, yung pong AMLAC reports, NBI reports, PSA reports, i-restate ho namin yan during the trial proper. Pero di ba, para yan ay mabuksan sa isang Senate trial, kinakailangan ng approval ng at least 1/2 ng mga senador. Halimbawa, may mag-question na, aprubahan natin yan. Ayaw na, tingin namin, bank secrecy laws ang nag-govern yan, no? Pagbobotohan na. At kailangan may majority na Another papayag. envelope case. So, I think majority, ang requirement na po niya, majority of Yes. present naman yan. Yes. Yung motion po na yan. No? So, hindi yan parang katulad nung Yes. debate for Senate President. No? Or yung pong pag-vacate nung pong mga posisyon. Pero pwedeng along the way, bawat isa dyan ay pagbobotohan. Kung may mag-raise ng issue. Yes, pwedeng pagbutuhan, pwedeng mag-decision po yung presiding officer. No? Pero syempre sa dulo, mahirap din objectan lahat ng mga ebidensya kasi ang itsura, I mean, again, this is not just a legal proceeding, it is a political and it's a constitutional proceeding. So syempre, magtataka yung publiko. Yes. Ba't lahat na lang ng mga piraso na ebidensya parang ayaw yung pabuksan, di ba? Ba't yung AMLAC ayaw yung pabuksan? Yes. Bakit yung pong ibang mga bagong ebidensya, bank accounts, halimbawa, ayaw yung pabuksan? So, I think maging maingat din naman po siguro yung pong mga tao, no, dyan po sa
kada piraso object yan. Well, ang presumption mo, Kong, ay matitino yung ibang mga senador. Well, we will see. Parang iba yung presumption ni Lovely. Dahil sobra siyang believe dun sa mga senador na halos kalahati may kaso. Oo, lalo na kay Senator Robin. Ito kasi yung first time na nakakita kami ng halos kalahati ng mga senador may kaso. From obstruction of justice, to plunder, to malversation, to corporate crime, to crimes against humanity. Right. Tapos pag nakukulong na isa, iiyakan. Kaya hindi kami magugulat kung yung iba dyan tayang pato na. Yung wala nang pakialam kung ano magiging itsura nila. Kaya yung impeachment na ito will be a very different impeachment and a very defining impeachment. Dahil nga, malaki yung epekto nito, hindi lamang sa 2028, kundi sa future ng ating bansa. Right. Kaya lahat ay gagawin nila para mapigilan yung paglabas ng ebidensya. No? Later pa yung botohan na 2/3. No? Kaya yung ebidensya ay very crucial dito sa labanan ito. Kung Terry, may napanood ako na may maleta po kayo na may lamang mga mangga at wig. Paano po yun? Nagkaroon ng press conference Kasi syempre, inakusahan ako at kasama yung House Prosecution Panel, no? Na meron po nga mga tinanggap na maleta. Pero syempre, we flatly deny it. Kaya nagdala kami ng maleta nung po nga isang press conference para ipakita na hindi ho lahat ng mga maleta, ang laman po doon ay pera. Minsan, meron po siyang piluka at mangga. Okay. Yung sagot nga ni Vice President Sara sa Senado, ilang maleta yung dala ni Attorney Pua. Yes, 5 yung pala, ang suitcases. laman lang pala ay dapat hindi ituloy ang impeachment. Pero ang dami nun mga maleta. Ano ba yun? Anong tatak ng mga maletang yun? Ako, okay na ako sa maleta lang kahit wala ng laman Maganda yung mga maleta, parang bakal yung maleta. Oo, maganda. Maganda yung itsura. Parang yung maleta, mahal din. Oo, siyempre. Binigyan ng maleta para bumili ng mahal na maleta. Yan. Maraming salamat, Kong. No? At Thank you so isosoli ka na namin. Kung saan planeta ka man lang nanggaling. No? Hindi ka na namin istorbahin. Maraming salamat. Maraming salamat. Po. Magandang araw. Okay Maraming ka, salamat. okay. Ay, Kong Terry pala. Kokorek-koreko! Sa ngalan ng patas na pamamahayag, nag-imbita tayo ng analyst sa kabilang panig. Anong panig yun? Ito na. Eto na. Ito na naman. Ito. Nigawas ang pagkabisaya. Eto na ang ating resident AI analyst. Walang iba kundi si Jin Koo. Pasok! Syukran Ronald and Lovely at sa lahat ng bayarang mainstream media. You heard me right? Mga bayarang mainstream media, why are you furious with Senator Rodante Marcolita's remark after the legit Blue Ribbon hearing? Is it because it's true? Diba, kasamahan nyo ring journalist ang nagsabi. Ayon sa aklat ni Chay Florentino Hofilinia, author ng aklat ng News for Sale. Take note, Chay is among Rappler's senior editor and founders. In short, kakamping, dilawan. Ano ang sabi sa librong sinulat niya? And I quote, Malumangahas, then PPC Executive Director said in a report to press council members that Manila Times reporter said they believe that up to 90% of their colleagues were open to accepting money given by their sources. See? At hindi lang yan. Just read the whole damn book. Napakaraming sinabi doon na marami sa media bayaran. As a matter of fact, may alam ako. Magbabayad para lang maipalabas na istorya. Babayaran ang kanilang mga case studies or subject for interview para wag magpa-interview sa kalabang istasyon. Tapos yung isa sa mga anchor nila maglalabas ng statement na hindi sila bayaran. Sige, fair enough.
Hindi ka nga bayaran. Artista ka naman. Kunwari, madudula sa harap ng kamera para immersive. At pag hindi napikitan ng kamera, kawawang kameraman, mapapagalitan. I don't know which is worse. A journalist who accepts bribe or a journalist who acts in front of the camera. Back to you, Ronald and Lovely. O, diba? Dapat Alam mo, talaga ako kaibigan ko yan si Chayo Filenya. Oh. College days pa lang, kakilala ko na yan. Magaling yan naman nunulat. Kaya tatawagan ko siya kung ano yung mga pinagsusulat niya na yan. Okay. Hello, Chay. Meron ka daw sinulat na 90% daw ay bayaran 90% ng media? ng mga media. Yan ang problema pag may mga hugot na ganyan na hindi naman pinapaliwanag yung buong istorya. Ang ibig mo sabihin, PGMI, PGMN, SMNI. Okay, sige. PGMI. Sige, oo. Hindi ko na sila babanggitin, baka magkaroon pa ng media mileage So, malinaw naman pala ang iyong ibig ipahiwati. Oh. Bye! Wala akong naisipahiwati. PGMI. Wow. Ang sakit no? Huwag yung tinamaan mga kasama mo. Oo. Magkano yung hinihingi? 350 million? Ano yung petty cash? Diba? Pero may nakita ako na video din. Legit ito yung ini-instruct ni Alan Peter Cayetano. Yung si Mocha. Tsaka yung isa, Thinking Pinoy ba? Sabi niya, pwede daw bayaran. Oo, paano mamili? Siya pala ang nagbabayad. Oo nga. At siguro kilala niya kung sino yung mga yun. Exactly. Diba? Pero ano ang sabi ni Cara David? Mhm. Hindi kami bayaran. Tama. Yun lang ang sinabi niya. Huwag na nating dagdagan pa. Oo, napapahama kayo niyan Yung mga fake na quote cards dyan. Oo, ingat-ingat. Ako, ingat-ingat. At bago tayo magtapos, magbasa tayo ng mga makabuluhang comment na ikaunlad ng ating bayan. Yun, heto ang ilan sa kanila galing sa ating text line na Asterisk 8080. Ayon kay Herrera Ron, bayaran! Sana true. No? Sana true. Oo. Joshua Cabanilla Balala. Alam ko ba bala? Ako yun. Dalawang penguin. Parang positive yun. Oo, I love penguins. Gusto Thank ko you sila. so much. Oo. Alvin Soy Paho. Mahilig pala sa pangit tong 1PA. Ang pikon! Ano ba kayo? Ano ba kayo? No? Dapat kasi pinakinggan nyo si Guanzon. No? Romano, nag-uusap ang mga langaw at tae. Ang baho. Sino kaya ang langaw at sino ang tae? Sino ang igit? Gan Kalimag. Kaya walang nanonood dito dahil walang kakwenta-kwenta pala nilalabas. Ha 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 ha. Congratulations sa ating last episode. Umabot ng 160K na Hindi, ba? 150 na. Kahapon yun Oo. Ha? Bumaba? Oo, 150 na, 150 pesos. Oo. Tapos yung pinakauna natin, 250 na. Oh, no? wow. Ang daming mahilig sa mga wala kwentang palabas na katulad nito, no? Maraming salamat. Jade De La Serna. Uy, kilala ko to Kahiya kayo, Lovely Granada. Ikaw ang klase ng uri na hindi dapat paramihin. Oo. Yes, kaya nga hindi ako mag-aanak kasi hindi ako dapat dumami. At saka hindi rin ako nagpapaulan. Ayan, mga surot. No? Rome June Delantar, nag-usap-usap ang mga alien. Alien! Okay ka, Alien! Rexy Daldalyon, mga mukhang na-inject ng anti-rabies. Aray! Yan ba yung nangyari sa baba mo? Naturukan? Rans Cordero, nagsama yung mga mag-amang daga. Dagang Costa naman. I love that. Nakakakilig naman yung mga comments. Padala pa ho kayo ng mas marami. Yes, mas lalo kami na-inspire. Yan nagbibigay ng buhay sa amin. Yes. Diba? Oo. Basta, ang mapikon,
Talo. Bakit? Oy. Ano ba yan? Talaga kasi. Di mo na makalimutan yung pangit, no? Hindi naman ganun kapangit yung tatay mo. Hala, wala akong sinabi. Wala akong naisip pahiwatig. Kitang-kita ko sa iyong tot bubbles eh. Oo. Yan ang isang oras ng mga pang-asar na balita. Tandaan, ang pikon ay pangit. Ako si Ronald Llamas, hindi ako pangit. O ako si Lovely Granada. Ito ang The Lovely Show! By the way, also with Ronald Llamas.